Hello, magandang gabi. Shoutout sa lahat. Meron lang akong sasagutin dito na nagko-comment sa akin yung regarding dun sa ano ko, ah, video ko kay Apo Philip. Pinagtatanggol niya eh. Sabing ganun dito ni Black Widow, no? Sabi ganun, depende yan sa kakayahan ng manggagamot. Sabi ganun daw. Bakit sa ospital nagtatrabaho naman sila pero hindi 100% satisfied ang bayad mo sa kanila? Sabi niya gano'n, bakit uutusan mo sila na kailangan nila magtrabaho? Unang-una, hindi mo naman kaalaman ang kaalaman nila. Subukan mo din kaya magtrabaho ng libre kung okay lang din sa'yo. Natural, kumikilos-kilos ka, napapagod ka, sabihin sa'yo ng boss mo, thank you, uwi ka na. Tanga, di ba? Hindi ako nag-utos na hindi sila magpabayad. Nasusulat yon kapag binigay, kiniklaim kasi nila na galing sa Diyos ang power nila. Ang sabi naman ng Bible, ibinigay sa inyong walang bayad yan, ibigay nyo ng walang bayad. Ayan o, Mateo 10:8, paulit-ulit na lang tayo, ginagawa naman na natin tanga yung sarili natin eh. Mangagpagamot kayo na may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap nyong walang bayad ay ibigay nyo ng walang bayad. Hindi ako nagsabi niyan. Sinabi yan sa Mateo 10:8. Now, ang katwiran ng iba, paano mabubuhay? Di magtrabaho? Mahirap ba yon? Mahirap talaga yon. Pag naglingkod ka sa Diyos, hindi masarap. Mga apostol na naglingkod sa Diyos, naghirap sila. Kasi ang gantimpala nun, hindi sa mundo na to. Hindi dito yung comfort na pinupuhunanan nila. Sa buhay na walang hanggan yun, nagigets mo? Kung ikakatwiran mo, napapagod at di magtrabaho ng iba. Pero yung power na binigay sa'yo, wag mong pagkakitaan yun dahil bawal. Malinaw naman to, ginagawa naman natin tanga ang sarili natin eh. Diba? O next, ano pa yung sinabi mo dito? Sabing ganon, ganito lang yan eh, yung trabaho ng engineer, gusto mong pakialaman ng isang mason. Bakit mo kasi pilit iniintindi yung mga manggagamot, hindi naman kaya ng utak mo? Sabi sa akin ganon. Pinag-utos eh, nasuriin eh. Kasi kapag hindi mo iniintindi ang isang bagay at sumunod ka na lang, tanga ka nun. Diba? Ito yung mababasa natin, Mateo 15:14. Ito, biblical lagi ang sagot ko sa iyo ha. Hindi ko hinugot kung saan to katulad ng sinasabi mo dyan. Sabi kasi dito, hayaan nyo sila yung mga bulag na taga-akay ng mga bulag. At kapag bulag, ang umakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. Diba? Ayoko maging bulag. Gusto kong maintindihan, inutos naman yan sa unang Juan 4. Diba? Mga minamahal, wag niyong paniwalaan ang mga bawat espiritu. Sa halip, subukin muna nyo ang mga espiritu kung sila ay mula sa Diyos. Sapagkat maraming bula ang propeta ang naririto sa sanlibutan. Aware ang Bible na maraming peke. Diba? Kaya nga pinapasuri, tapos ikaw sasabihin mo, wag piliting intindihin. Si Jesus Christ nga sumasagot sa mga tanong eh. Tapos kayo hindi. Ang gusto nyo maniwala na lang agad sa inyo. Ang tanga, di ba? Napakatanga. Pag talagang blind follower talaga, ipipilit to. Tapos sabi ko dito, bakit mo ikukumpara ka ako? Yung manggagamot mo na walang kasiguraduhan ang resulta sa isang normal na profesyon. Tanga, palusot nyo lang yan dahil hindi kaya ng utak kapag hindi alam ang isasagot. Sabi nga nun, bakit lahat ba ng profession sigurado? Yes! May batayan yung mga yun eh. At if ever man na sumabla yun, may accountability yung mga yun dahil monitored sila ng PRC. Ay, ang manggagamot mo. Diba? Puro nga positive ang sinasabi niyan eh. Puro sinasabi niya, pinatay yung mangkukulam, nagamot na nila. Sigurado bang gumaling?
At sa mga totoong doktor, tatapatin ka talaga nun. Kung wala ng pag-asa ang sakit mo, kung yan ba ay kailangan ng matinding gamutan, kung yan ay 50-50, sigurado kang makukuha mo yung tamang sagot. Whether yun ay negative o hindi. Tatapatin ka, sure yung sagot nun. Kapag sasabihin ng doktor na mukhang hindi ka na makukuha sa treatment, totoo yun, sure yun. Diba? Yun ang ibig sabihin ng pagiging sure doon. Now, yung sinasabi mo na wala bang dorobo sa mga professional, wala bang yun ay tungkol na sa personality yun eh. Pati nga sa mga manggagamot mo, may ganun din naman. May manloloko din naman. May mga engineer na manloloko, di ba? Yung mga sangkot sa korupsyon. Oh. Pero hindi mo mayaalis sa kanila na may knowledge talaga sila doon sa pinag-aralan nila. Buti nga dyan sa mga engineer na yan, sa mga doktor na yan, malalaman mong peke agad-agad eh. Paano mo malalaman? Hingan mo ng lisensya. O pag nakita mo yung lisensya, yung license number, tingnan mo ngayon sa PRC kung may record. Pag may record, totoo. Pag wala, hindi. Madali natin malaman kung peke. Dyan sa dyan sa albularyo mo, ano nagre-regulate dyan? Sino ang magsasabing peke yan? Sino ang magsasabing totoo? Diba? Yun ang sinasabi kong walang kasiguraduhan. Sa mga engineer at sa mga doktor or sa doktor mismo, pag sinabi ng doktor na naku, mukhang hindi nakakayanin ito ng treatment, sigurado yun na talaga hindi nakakayanin. Pwede naman magpa-second opinion ka kung may duda ka. Pero I'm so sure, magsasalita yun na may batayan. Diba? May ipapakita sa'yo na, oy, pwede pa pala. Kasi may nakita akong pag-asa dito sa part na to. Ay, yung albularyo mo, anong pinagbabatayan nun? Yung ano niya, yung kung ano man yon na maniniwala ka doon? Di ba, men? Hindi ko sinasabing peke yan lahat. Malay mo may totoo. Pero sa totoo lang, walang kasiguraduhan kung sino dyan ang totoo, sino dyan ang peke. Di ba? Inuulit ko ha. Yung sinasabi mo kasi na bakit wala bang manlolokong engineer, wala. Meron talaga nun. Kaya lang yung pagloloko nila, sa personality nila yun eh. Hindi na yun doon sa profession nila. Kahit pa sabihin mong manloloko yung engineer na yan at namimera yan, you can't deny the fact na valid yung knowledge na meron sila dahil professional sila eh. Diba? Depende na sa tao yan. Kahit din naman sa albularyo, ganun din eh. Merong nangungwarta. Huwag mo sabihin sa akin, wala. Ano yun, lahat ng albularyo, anghel? Diyos ko naman. Ibang usapin yung pagiging dorobo ng isang tao. Ang pag-usapan natin yung profession. Kapag may profession ka kasi, nag-aral ka, sinertify ka, nag-exam ka na alam mo talaga yung profession mo. May nagsasabi. Ang manggagamot mo, pagdating sa panggagamot niya, ang tinutukoy ko manggagamot yung mga albularyo ha, wala namang kasiguraduhan yan eh. Yung sa panggagamot nila, kahit pasabihin mong matapat yan, na hindi yan magnanakaw, yung albularyo mo, hindi naman niya masisigurado na mapapagaling niya rin yung ginagamot niya eh. Diba? Sometimes nga, lagi niyang ginigilitan ng leeg yung mangkukulam eh patuloy pa rin na may sakit eh. Bigyan mo ako ng data dyan kay Apo Philip kung ilan yung napagaling yan. Meron ka mabibigay sa akin? Diba? Sa 100 pinagaling yan, ilan yung gumaling? May data ka maibibigay sa akin? Pag sumablay nga yan, hindi mo nga mahahabol yan dahil walang accountability yan eh. Diyos ko naman, magbida-bida ka lang, bobo ka lang din pala. Anong bobo sa sinabi ko? Diba? Sabi niya kasigurado lahat ng professional, honest at hindi namimera. Sabi niya ganon. Ang pinag-uusapan dito yung nalalaman do sa trabaho. 'Di ba? Nasa tao kasi yung pagiging honest at hindi namimera. Kahit hindi ka professional, pwede kang maging honest at hindi namimera. So yung mga manggagamot, honest lahat 'yon at hindi namimera. Bobo mo naman. Of course, may iilan dyan na nababalita na ng scam na malaking halaga.
Yan sabi ko, turo kayo ng turo sa albularyo. Kala nyo sa mga sarili nyo, alien, exempted kayo sa utos ng Diyos, ipokritong vlogger. Wala, malayo ang argument mo. Hindi mo nga ma-prove sa akin na lahat ng albularyo totoo eh. Di ba? Ikaw na rin ang nagsabi, kahit nga professional, merong hindi honest at namimera eh. Pero at least yun, pwede mong habulin yun. Na-certify yung mga yun na lisensyado. Di ba? Ay yung albularyo mo, anong authority niya na manggamot? Maliban sa deklarasyon niya na na binigay sa kanya ng Diyos. At paano mo mapapatunayan na bigay sa kanya ng Diyos yon? Pwede naman. Mapapatunayan mong bigay sa kanya ng Diyos yun pag sinusunod niya ito. Yang mga nasusulat na yan. Pero pag hindi susundin yan, at habang buhay kayo magpapalusot, na pag hindi nyo nasasagot, biglang sasabihin nyo sa akin na, kasi hindi mo naiintindihan. Kaya nga ipaintindi nyo. Tinuro naman yan eh. Di ba? Subukin nyo. Bakit ayaw nyong subukin? Ang gusto nyo maniwala agad. Diyos ko naman. Sabi nga, sinabi ng Diyos libre. Oo! Ano ba ibig sabihin ng depende sa Diyos ng manggagamot? So may iba pang Diyos sa manggagamot? Ay hindi nga pala sa Diyos yan. Sino pang ibang Diyos? Gumagamit ng cross yung manggagamot mo. Sino yung tinutukoy sa cross na yon? Depende daw, tinan mo kung gaano katanga, depende daw sa Diyos. May iba pa bang Diyos? Ang inuutos na nga na huwag magpabayad yung mga binigyan niya ng power. Ibinigay sa inyo ng walang bayad. Ibigay nyo ng walang bayad. Sinabi na nga ng Diyos eh. Baka hindi ka nag-aral ng religion, subukan mo sabihin sa ibang religion. Yung ibang religion na yun, di ba? Hindi sila sumusunod. Sa gusto ng nasusulat. Diyos ko naman, binigay na sa inyo ang lahat. Ba't mo ituturo sa ibang religion? Dapat lahat na libre kahit magtrabaho ka sa kumpanya. Tanga! Anong ikaw kumpara mo ang pagtatrabaho sa kumpanya? Lahat ba sinabi? Ang sinabi lang, yung panggagamot lang dahil yun ay ibinigay ng Diyos. Now, ipipilosopuhin mo ko, doktor, ba't nagpapabayad ng doktor? Hindi naman nila tinanggap ng libre yun eh. Pinag-aralan nila, nag-tuition sila doon. Ulitin nga natin yung talata. Bobo na itong kausap ko eh. Ulitin Ito sabi, Mateo 10:8, makinig ka. Magpagaling kayo na may sakit. Magpabaong kayo ng mga patay. Glinis kayo ng mga ketong. Magpalabas kayo ng mga demonyo. Yung ginagawa ng mga albularyo mo. Tinanggap nyong walang bayad, ay ibigay nyo ng walang bayad. Diba? Ito lang naman ang iisipin mo eh. Tinanggap mo ng walang bayad. Kung yan ay nagkaroon ka niyan, nang hindi ka naman nagbayad, eh di ibigay mo din ng walang bayad. Pero yung kukumpara mo, tinan mo, ang bobo, napaka-bobo talaga. So sabihin dapat lahat libre kahit magtrabaho ka sa kumpanya. Bakit libre mo ba yung tuition mo habang nag-aaral ka? Binigay ba sa iyong walang bayad yon? Kahit pa sabihin mong scholar ka, binayaran pa rin yun na nag-scholar sa iyo eh. May bayad pa rin yun eh. Diyos ko naman. At saka ang pinag-uusapan dito, panggagamot, ano yung magtatrabaho sa kumpanya? Ayan o. Magpagaling ka na may sakit. Anong nagtatrabaho sa kumpanya ang pinagsasabi mo? Bobo talaga. Diyos ko. Biblical din yung libreng lingkod. Ay, Diyos ko. Yung tax nga eh, hindi naman tinutulan ni Jesus Christ yun eh, yung tax eh. Kasi di ba tinitrick siya? Dapat ba kami magbayad ng buwis? Sabing gano'n ni Jesus Christ, kaninong larawan ba yun nasa coins? Kay Cesar daw. O ibigay kay Cesar, ang kay Cesar, ang sa Diyos at ang sa Diyos. Meaning, siniseparate mo yung para sa Diyos sa hindi para sa Diyos. Huwag naman tayong tanga. Sabi nga, naningil, bagong tipan sinasabi mo sa lumang
tipan, basahin mo sinabi ng Diyos sa manggagamot. O asan doon? O kung lumang tipan doon, o basahin nga natin sa Hebreo 8:13. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa niya ang una. At malapit nang mawala ang paniwalang bisa at naluluma. Kasi may mga teaching sa sa lumang tipan ang na-obsolete. For example, no, yung sa Ten Commandments, no, bawal ang pumatay. Obsolete na yon. Sa bagong tipan kasi, mag-isip ka pa lang na masama sa kapwa mo, bawal na. Bakit mo ko dadalhin sa lumang tipan? Dahil yun ba ang papabor sa pinaglalaban mo? Magiging selective ka? Kung tutuusin nga, katulad ng binasa ko kanina, niluluma na ang lumang tipan eh. Bagamat meron pa rin mga teachings doon na applicable, no? Pero pagka may bagong batas ng binigay, malamang yung latest ang susundin natin. 'Di ba? Yung bagong tipan kasi na yun, panahong Kristiyano yun. Panahon natin yun. Huwag ka magturo ng luma na dahil lang papabor doon sa gusto mo. 'Di ba? Kung convenient lang sa iyo yung dahilan mo at ituturo mo ko sa lumang tipan, sablay ka. So meaning, yung binabasa ko na yan na ibinigay sa inyong walang bayad, ibig mo sabihin invalid yan? Kahit binasa ko na sa'yo, hindi yan totoo. Saan nag-a-apply yung binasa ko na yon? Ano yung palamuti lang yon sa Bible? Nagkataon lang kasi na hindi pumapabor yun sa'yo. Kaya magtuturo ka dun sa pero tingnan natin yung tinuturo mo na yun, ha? Baka hindi mo lang kasi naiintindihan din eh. Sabi dito, igalang mo ang manggagamot ng marapat sa kanyang katungkulan. Sapagkat ang Panginoon din ang nagtakda ng tungkulin na yan. Ang karunungan ng manggagamot ay mula sa kataas-taasan Diyos. At ginagantimpalaan siya pati ng mga hari. 'Di ba? Nire-rewardan siya. Dahil sa kanyang karunungan, marangal siyang nakakaharap kanino man at iginagalang siya pati ng mga may makapangyarihan. Ang Panginoong Diyos ang nagpatubo ng mga halamang nagagamot. So ito ay parang physician ito 'di ba? Kaya ang mga ito ay hindi ka kinaliligtaang gamitin ng matalinong tao. Hindi ba minsan ang tubig ay mapait, naging tubig na inumin? Sa pamamagitan ng isang pirasong kahoy, bla 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 bla, asan dito yung yung binabayaran? 'Di ba? Sa mga bagay na yan, sa mga bagay na kinukuha ng parmasyotiko ang mga gamot. So, ito yung gamot na, hindi ito yung manggagamot na tinutukoy na nagpapalayas ng demonyo. 'Di ba? Parmasyotiko ang minimension so meaning medicinal ito. Ano pa't hindi natitigil ang paggawa ng Panginoon? Anak, kapag nagkasakit ka, wag mo itong ikabalisa. Dumalangin ka sa Panginoon, mag-alay ka ng insenso, handog na pagkain, buhusan mo lang. Pagkatapos, magtawag ka ng manggagamot. Ang Panginoon din ang may likha. Tungkulin yan at huwag mong paalisin pagkat kailangan. May mga pagkakataong kamay bla bla bla, dalangin, mapagpagaling ang karamdaman, mailigtas sa magkasala. Inahanap ko yung yung asan yung nagpabayad yan? Ito ba yung sinasabi na dito? Dahil sa karunungang marangal siya ay nakakarap yung sinasabing ang karunungan ng manggagamot ay mula sa kaitaas-taasan ng Diyos at ginagantimpalaan siya pati ng mga hari. Hindi naman ito yung pagbabayad do sa mga nililingkuran niya 'Di ba? Hindi naman nasan diyan ang naningil? Ito ba yung sinasabi mo? Yung ginagantimpalaan siya pati ng mga hari? Yan ba yon? Hindi naman paniningil yan 'Di ba? Kaya nga ganito, men. Yung donasyon ito, let me make things clear. Yung donasyon, walang problema doon, yung totoong donasyon.
Kasi yung mga apostol ni Jesus Christ, binibigyan din yun ng mga follower nila. Pero yung pagdodonate kasi, hindi dapat manggaling sa'yo. Kusa yun na binibigay. Kasi pag naglagay ka ng box ng donasyon doon, di ba? Pag naglagay ka ng box ng donasyon doon, nag-expect ka ng may maghuhulog. Nagigets mo? Pag nakita ng tao, donation. Sometimes nga yung donation na tinutukoy, may presyo pa eh. Di ba? Dinidisguise at donation. Ang totoong donation, yung wala kang bigla na lang ibinigay sa'yo. Di ba? At kung halimbawa re-relyan mo lang yung pag-faith healing mo, magtiwala ka na hindi ka mawawalan, pero huwag kang maniningil. Yun ang number 1 na bawal. Huwag kang maningil. Ilang beses ko naman binasa. Ginagawa naman natin tanga ang sarili natin. Diyos ko naman. Ito ba yung tinutukoy mo sa lumang tipan? Eh kahit nga ito, niluma na nga daw yan eh. Diba? Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa niya ang una. Bagamat may mga lesson dun sa Old Testament, diba, na ginagawa pa ring reference hanggang ngayon, may mga bagay dun na obsolete na. Tignan mo kung paano nadidiskaril ang mga tao pagka kung saan-saan kumukuha ng palusot, 'di ba? Pero ikukumpara mo ang engineer sa faith healer? 'Di ba? Kahit pa sabihin mong dorobo yung engineer na yan, may pinag-aralan pa rin yan eh. Alam niya pa rin yung basic eh. 'Di ba? Eh yung manggagamot mo, anong nag-certify diyan? Sarili niya lang. Sinabi nga doon sa interview, online niya lang natutunan eh. Ikaw naman, ginagawa mo naman tanga ang sarili mo. Sabi ko. Anyway, so yun lang naman pinag-uusapan natin. Next. Bukas na Yun lang po, magandang madaling araw o gabi.